Kamusta po kayo mga kaibigan, mga kapatid kong minamahal sa Panginoon? Ako pong muli si Kuya RJ or Brother RJ para maghatid po sa inyo ng mensahe mula sa salita ng Diyos na mababasa po natin sa Mateo chapter 22 verses 1 hanggang 14. Ang pamagat po ng mensaheng ito mga kapatid ay ang espesyal na imbitasyon ng Diyos. Tatanggapin mo ba? Mga kapatid, mga kaibigan, naranasan nyo na ba na maimbitahan o anyayahan sa isang espesyal na okasyon? Halimbawa, ang presidente ng Pilipinas ay inibitahan tayo o ang mayor ay inimbitahan tayo sa isang okasyon. Halimbawa, birthday niya o kaarawan niya. Ayaw nating tanggihan yun, di po ba mga kapatid? Gusto nating tanggapin yun. Dahil ang maimbitahan ng isang taong kilala, sikat, o yung may posisyon, may tinitingalang posisyon, ito ay isang karangalan, di po ba mga kapatid? And yes mga kapatid, lahat po tayo ay imbitado ng Diyos para sa espesyal na okasyong ito. Kaya samahan niyo po ako mga kapatid upang pag-aralan at basahin ang nakasulat po sa Mateo chapter 22 verses 1 hanggang 14. Ikinuwento po dito ni Jesus ang talinghaga tungkol sa isang hari na naghanda ng malaking handaan o banquet para sa kasal ng kanyang anak. Marami pong inimbitahan, ngunit marami din ang tumanggi. Ang iba ay abala sa kanilang mga sariling gawain at ang iba naman ay hindi pinahalagahan ang paanyaya. Dahil dito mga kapatid ay ipinatawag na lamang ng hari ang sino mang makita sa mga lansangan o sa mga kalsada, mayaman man o mahirap, mabuti man o masama, upang mapuno lamang ang handaan o upang may dumalo lamang, mapuno yung mga ipinareserbang upuan ng hari doon sa handaan para sa kasal. At meron pong binanggit dito si Jesus mga kapatid na meron daw pong isang dumalo sa handaang ito na hindi nakasuot ng angkop na kasuotan para sa okasyon o para sa kasalan. At alam niyo po ba kung anong nangyari mga kapatid? Ay pinatawag ng hari ang kanyang mga alagad at pinalabas o pinaalis sa okasyong iyon ang taong iyon na hindi nakasuot ng tamang kasuotan para sa okasyon. Ngayon mga kapatid, ano po kaya ang nais na ipakita ng ating Panginoong Hesus sa talinghagang ito? Mga kapatid, mga kaibigan, ang nais pong ipakita ng Panginoong Hesus sa ating lahat sa talinghagang ito ay hindi sapat ang tanggapin lamang natin ang paanyaya, kundi kailangan din po natin na magkaroon ng pusong handang sumunod at magbabago ng buhay. Yes po, magbabago, hindi yung magbago ng buhay dahil hindi po natin kayang baguhin ang ating sarili. Mababago lamang ang buhay natin kung ating ibibigay sa Diyos, kung ating iaalay sa Diyos ang ating buhay. Sigurado po na magbabago ang ating buhay. Amen? Mga kapatid, mga kaibigan, ang lahat ng tao, bata man o matanda, ay inaanyayahan ng Diyos na pagsisihan ang kasalanan at tanggapin ang libreng kaligtasang inaalok niya sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Dahil ito ang tiket na ibinibigay ng libre ng Diyos sa ating lahat, fully paid na ang tiket natin patungong langit dahil sa sakripisyo ng ating Panginoong Jesus. Walang bayad o libre ang kaligtasang inaalok sa atin ng Diyos mga kaibigan, mga kapatid. Ngunit may isang bagay na hinihingi ang Diyos sa atin mga kaibigan, mga kapatid. Walang iba kundi ang pagsisihan at talikuran ang kasalanan at sumampalataya at sumunod sa kanyang anak na si Jesus. Kapag nagawa natin ito mga kapatid, tayo ay makakapasok sa kaharian ng Diyos at hindi na tayo paalisin ng Panginoon doon. Ngayon mga kapatid, paano kung may magsabi na kung wala namang gagawin para mapuntang langit, bakit pa kailangan pagsisihan at talikuran ang kasalanan? Bakit hindi na lang dapat sumampalataya sa Panginoong Hesus at magpatuloy sa aking kasalanan? Masyado naman yatang pinapakialaman ako ng Diyos. Alam niyo po ba mga kapatid, mga kaibigan ko minamahal, na ito po ang unang dahilan kung bakit maraming tao ang ayaw sumunod sa Diyos. Dahil akala nila na maraming ipinagbabawal ang Diyos. Bawal manigarilyo, bawal uminom ng alak, bawal dumalo sa mga makamundong kasiyahan, bawal maglasing, bawal mambabae, bawal magsinungaling, ang daming bawal. Ang hindi po nila alam mga kapatid ay bulag sila sa katotohanan. Hindi nila nakikita na ang mga kasalanang ginagawa nila, ito ay maghahantong or magdadala sa kanila sa dagat-dagatang apoy sa impyerno. Ito po ang hindi alam ng mga taong namumuhay sa kasalanan mga kapatid, mga kaibigan ko minamahal, na hindi po nila alam ang consequence or ang magiging bunga ng kanilang mga kasalanan. Yes, naririnig nila na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, pero hindi nila sineseryoso yung kanilang kasalanan at walang pagsisising nakikita sa kanilang puso dahil nag-i-enjoy sila or masaya sila sa kanilang mga ginagawang kasalanan. Kung kaya't ini-ignore lang nila or hindi nila pinapansin yung mga warnings. Kung tutusin, nakakalungkot pong isipin mga kapatid, di po ba? Ngayon mga kapatid, kung meron man po talaga na nagsasabi na kung wala nang gagawin para maligtas o para mapunta sa langit, bakit pa kailangan pagsisihan ng kasalanan? Ang simpleng sagot po
ng Bible po dyan mga kapatid ay dahil ang langit po ay hindi para sa mga makasalanan kundi para sa mga taong napawalang sala dahil sa pagtanggap nila sa kaisa-isang anak ng Diyos na si Jesus. Dahil sa ating mga kasalanan mga kapatid kaya't namatay ang ating Panginoong Jesus. Kaya bakit may tao na questionin kung bakit pa kailangan mag-repent o pagsisihan ang kasalanan? Naisip ko lang po mga kapatid na ang tanong pong ito ay walang kabuluhan. Kung meron man pong nagtatanong ng ganito po sa mga nakikinig o may kakilala kayo na kini-question yung ganitong bakit pa kailangan pagsisihan lahat naman tayo mapupunta sa langit. Kaya nga namatay si Jesus para sa ating mga kasalanan. Kaya bakit mo pa sinasabi na talikuran ko ang kasalanan? Walang kabuluhang pag-question po or rason po ito mga kapatid. Kaya sa atin po na naging malinaw sa atin ang kabayaran ng ating kasalanan at hindi natin pinagpatuloy ang mga kasalanan natin na ating kinagisnan, ating pinagsisihan iyon at ating isinuko ang ating buhay sa Panginoong Jesus para sa tunay at totoong pagbabago ng ating buhay at hindi na tayo bumabalik doon sa lumang pagkatao natin. Purihin ang Diyos mga kapatid dahil hindi natin maaabot yung buhay na ito na banal at matuwid sa harapan ng Diyos kung hindi dahil sa biyaya ng ating Diyos. Amen po. Kaya lang naman po natin nararanasan mga kapatid yung buhay na malaya sa kasalanan at malapit sa Diyos dahil sa kanyang masaganang biyaya sa ating buhay. Amen po. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, ngayong alam nyo na po na lahat tayo, wala ni isa man sa mga taong nabubuhay ngayon sa mundo ang hindi iniimbitahan ng Diyos. Nasa atin na lang po ang pagdedesisyon. Hindi po ang Diyos ang magdedesisyon para sa atin. Unang-una po, ang magdesisyon tayo na pagsisihan ng ating mga kasalanan sa isip, sa salita, sa gawa, bawat pagmumura, bawat pagsisinungaling, lahat ng mga kasalanan sa ating gawa ay pagsisihan natin. Yan po ang unang-unang panawagan ng Diyos sa atin. Hindi lang po sapat mga kapatid na isipin natin kung gaano kaganda ang imbitasyong ito ng Diyos at sasang-ayon lang tayo basta-basta sa panawagang ito ng Diyos o sa imbitasyong ito ng Diyos. Meron pong hinihiling o hinihingi ang Diyos na kailangan nating paghandaan bago ang araw ng picking or ng pagtitipong iyon sa buhay na walang hanggan sa langit mga kapatid. Inaanyayahan po tayong lahat ng Diyos mga kapatid na makasama sa kanyang kaharian at maranasan ang kanyang walang hanggang pag-ibig at kaligtasan. Kaya mga kaibigan, mga kapatid ko minamahal sa Panginoon, tatanggapin po ba natin ang paanyayang ito ng Diyos? Kung oo ang iyong sagot, kapatid, kaibigan ko minamahal, handa ka bang sumunod sa kalooban ng Diyos? Handa ka bang bitawan lahat ng mga bagay na hindi makakatulong sa iyong relasyon sa Diyos, sa iyong pagsunod sa Diyos? Handa ka bang isuko ang iyong buhay? Handa ka bang talikuran ang mga kasalanang ginagawa mo? Handa ka bang magbabago ng iyong puso, ng iyong buhay? Handa ka bang magpalinis? Kung oo ang iyong sagot, kaibigan, kapatid, pinagpala ka at pagpapalain ka pa ng Diyos dahil mas makikilala mo pa siya ng lubos at tunay nga na mararanasan mo ang pagbabago ng Diyos sa buhay mo. Ngayon naman, kung ikaw ay nagdadalawang isip, kaibigan, kapatid, tandaan mo kapatid, kaibigan, ang imbitasyong ito ng Diyos ay hindi niya isinasara para sa iyo. Hihintayin ka ng Diyos hanggang sa dumating ang araw na kakailanganin mo siya, natatawag ka sa Kanya. Ngunit dapat ko pong sabihin sa inyo mga kaibigan, mga kapatid, ang isang masamang balita. Kapag hindi nyo po talaga pinakinggan o tinanggap ang imbitasyong ito at nagpatuloy kayo sa inyong pagkakasala hanggang sa huli ninyong hininga, tunay nga na naghihintay ang dagat-dagatang apoy sa impyerno. Ang parusang walang hanggan ng Diyos, ang kamatayang walang hanggan sa impyerno ay naghihintay sa iyo, kaibigan, kapatid. Ito po ay isang masama at malungkot na balita. Ito pong babalang ito mga kapatid ay pinauna ng ipaalam sa atin ng Diyos upang magkaroon na tayo ng warning or parang alam na natin yung kahahantungan kapag nagpatuloy tayo sa buhay na makasalanan or sa ating mga kasalanan. Kung iniisip mo na ang sinasabi kong ito, ang sinishare kong ito ay kasinungalingan or hindi totoo, malamang sa malamang ang kaaway ay kumikilos sa isip mo, sa buhay mo upang hindi mo tanggapin yung mensaheng ito. Dahil alam mo ba kaibigan, kapatid, na ayaw ng Diablo ni Satanas na malaman mo ang katotohanan ito dahil ayaw niya na makapunta ka sa buhay na walang hanggan sa langit. Ayaw niya na makapiling mo ang Diyos. Gusto niya na makasama ka na mapaparusahan doon sa dagat-dagatang apoy sa impyerno. Alam niyo po ba mga kapatid na nakasulat sa Bible na ang kaparusahang walang hanggan ni Satanas sa dagat-dagatang apoy ay inihanda na ng Diyos. Maikling panahon na lamang ang natitira at mangyayari na yun sa Kanya. Kung kaya't sa mga sandaling ito, sa mga panahon natin ngayon mga kapatid, si Satanas ay talagang
pinanarabaho ng todo upang yung mga taong hawak niya ay hindi na makakawala or hindi na sila makakalaya doon sa pagkakagapos nila sa kasalanan. Bilang pagwawakas po mga kapatid, nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang napakalagang bahagi ng talinghagang ito na sinabi ni Jesus. Yung naalala po natin yung isang tao po doon na dumalo dahil inimbitahan siya pero hindi siya nakasuot ng tama. Siya ay pinaalis. Ano po kaya yung sinasabi dito ni Jesus na hindi siya nakasuot ng tama o hindi siya nakasuot ng pangkasal or para sa okasyon na iyon kaya siya pinaalis? Kung susuriin po natin mga kapatid, dito po sa mundo, kapag tayo po ay halimbawa na naimbitahan tayo ng presidente ng Pilipinas at pagdalo natin doon ay hindi tayo nakasuot ng halimbawa yung dress code ay puti tapos dapat naka-formal, nakabarong Tagalog, naka-slacks at naka-black shoes tapos pupunta ka doon ng nakapambahay o nakapantulog na damit. Marahil mga kapatid ay nakaka-relate po kayo. Ito po ay isang literal na representasyon na kapag ikaw ay dumalo sa isang okasyon at mali ang iyong suot, malamang sa malamang ipapatawag ng presidente ang mga security guard dahil aakalain niya na ikaw ay isang stranger o hindi ka nararapat doon. Aakalain pa na ikaw ay isang threat or banta doon sa seguridad. Sa kaharian ng Diyos mga kapatid, itong imbitasyon ng Diyos sa ating lahat na bukas para sa lahat. Bata man, matanda man, ito ay bukas para sa lahat. Ang nais ng Diyos na isuot natin mga kapatid sa okasyong ito ay ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Nakasulat po sa Roma chapter 13 verses 11 to 14, yamang alam natin ang panahon, ngayon na ang takdang oras na dapat na tayong gumising mula sa pagkakatulog sapagkat ang ating kaligtasan ay higit nang malapit kaysa noong tayo ay sumampalataya. Papalipas na ang gabi at ang bukang liwayway ay malapit na. Kaya nga hubarin na natin ang mga gawa ng kadiliman at isuot na natin ang baluti ng liwanag. Mamuhay tayong marangal tulad ng pamumuhay ng tao kapag araw. Hindi tayo dapat mamuhay sa magulong pagtitipon at paglalasing, hindi sa kalaswaan at sa kahalayan, hindi sa paglalaban-laban at sa inggitan. Sa halip, isuot natin ang Panginoong Hesukristo at huwag magbigay ng pagkakataong gawin ang pagnanasa ng laman. Makikita po natin dito mga kapatid na nais ng Diyos na isuot nating lahat ang Panginoong Hesus, na siya lamang makapaglilinis sa ating mga karumihan dahil sa ating mga kasalanan. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid ko minamahal sa Panginoon, kung nais po natin na kapag pumasok na tayo doon sa kaharian ng Diyos at hindi sasabihin sa atin ng Panginoong Hesus na lumayo ka sa akin, ikaw na hindi ko kilala, patuloy po tayong magpalinis sa ating mga kasalanan sa Panginoong Hesukristo at patuloy po tayong lumakad ayon sa kanyang kalooban. Tandaan po natin mga kapatid na ang sinasabi ni Jesus sa Matthew 22 verse 14, sapagkat marami ang tinawag ngunit kakaunti ang pinili. Lahat po tayo mga kapatid ay tinatawag ng Diyos. Bata ka man, matanda ka man, anuman ang edad mo, anuman ang estado mo sa buhay, mahirap ka man, mayaman ka man, tinatawag tayong lahat ng Diyos. Kakaunti lang ang pipiliin ng Diyos. Yun lamang mga taon talagang dedikado at determinado na sumunod sa kanyang kalooban. Kaya sinabi ni Jesus na ang manatiling matatag hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kaya't wag po tayong masyadong magpakampante mga kaibigan, mga kapatid ko minamahal sa Panginoon. Nasasabihin natin na ligtas pa rin ako o mapapalangit pa rin ako. Pero hindi natin sine-check yung ating mga buhay-buhay. Di natin alam na tayo ay malayo na pala sa Diyos. Yung ating pagiging matuwid ay panlabas na lamang. Hindi na talaga natin hinahanap yung kalooban ng Diyos. Sa Matthew 6:33 sabi po doon, unahin nating hanapin ang paghahari ng Diyos at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng ito ay idadagdag sa atin. Baka po puro na lang mga pansarili nating kagustuhan yung ating mga sinusunod sa buhay mga kaibigan, mga kapatid, at tayo ay umaasa na isang araw ay papapasukin tayo ng Panginoong Hesus sa kanyang kaharian. Ito po ay para sa akin din ho mga kaibigan, mga kapatid. Huwag po natin sasayangin ang imbitasyong ito ng Diyos mga kaibigan, mga kapatid kong minamahal. Tanggapin po natin ito ng may pananampalataya, may pagsunod at pusong handang magbabago sa grasya at biyaya ng Diyos sa tulong ng Banal na Espiritu. Hallelujah. Kaya mga kapatid, maraming salamat po sa inyong matyagang panonood sa videong ito. You are free to share this video kung ikaw ay napagpala ng mensaheng ito. At kung loloobin po ng Panginoon mga kaibigan, mga kapatid, ay magkikita-kita po tayo sa susunod kong video. Ako po muli si Kuya RJ at iniiwanan ko po sa inyo ang mahalagang mensahe na mahal ka ng Diyos. Paalam!